Hi guys! Ngayon magdi-discuss tayo ng Introduction to Graph Theory. Bali matagal na itong na-request sa akin na mag-share daw ako ng mga natutunan ko sa subject na to. So hopefully magkaroon tayo ng series of videos related to graph theory. And sana subaybayan nyo kasi very interesting ang topic na to. Okay, let's start. Ano nga ba ang tinatawag na graph? Question. Ang graph po ba ay nakikita, yes or no? Most probably, ang sagot natin ay yes. Kasi di ba sir, ang figure na nakikita namin ay graph yan? So yun, usually ang ating kasagutan. But believe me or not, ang graph po ay hindi nakikita. Why? A graph is an abstract thing. A graph is an abstract idea. So when we say abstract, hindi po yan nakikita. But in mathematics, para maintindihan ang mga abstract ideas, gumagamit tayo ng representation. Kaya po ang nakikita nyo dito, itong figure na to, yung drawing dyan, yan po ay pictorial representation. Pictorial representation of a graph. So this figure, this drawing, is a pictorial representation of graph G. Okay? So when we say pictorial representation, hindi po yan unique. Di ba po? Ibig sabihin, there are other ways kung paano natin yan pwedeng i-present or i-drawing yung graph. Tama? Kasi itong 6, pwede mo siyang i-extend. Pwede mong i-rumble yung mga numbers. Pwedeng yung 6 andito sa kanan or sa taas. Di ba? So there are other ways kung paano siya pwedeng ma-drawing or ma-represent or ma-present. Okay? So same lang naman yan sa pictures mo na nasa cellphone mo. 'Di ba possible meron ka diyang picture na naka-smile, merong nakawaki, merong maganda, and meron ding whatsoever. Just kidding. But those pictures are just representation of yourself. Okay? Same goes with graph. Merong pictorial representation. Okay? So, dako naman tayo sa technical definition or formal definition kung ano nga ba talaga ang graph. So, ang graph po ay isang ordered pair. Ordered pair. This is an ordered pair, G. Ayan, ganito yung notation niya usually. V of G, comma, E of G. Ayan. So, yan, ganyan usually. V of G and E of G. Ordered pair siya, but hindi po ito yung usual na ordered pair na alam natin. Di ba po, ang alam natin ganito, 1, 2. Ordered pair yan, di ba? Pwede mo siyang may graph sa XY plane. Pero itong ordered pair na graph, itong V of G and E of G, hindi po yan yung usual. Kasi po, yung V of G and E of G are set. Okay? So, kaya yung B of G dyan, ano yung B of G dyan? Yan po yung non-empty finite set. Okay? Non-empty finite set meaning hindi pwedeng walang element. Okay? Hindi pwedeng walang element and finite. Ibig sabihin nabibilang. So, lagi siyang mayroong element. Ngayon, ano naman yung E of G? Yung E of G dyan, yan naman yung unordered pairs of elements. Pairs of elements. Forgive me for my bad writing. Okay? So, yan. When we say unordered pairs of elements, ibig sabihin yung xy at saka yx the same lang. Okay? Wala yang order. So kahit baliktarin, pareho lang sila. Kaya unordered pair. Ngayon, dako naman tayo sa elements ng B of G and E of G. Kasi nga po, di ba sabi natin kanina, yung B of G at saka E of G are both sets, right? So, ibig sabihin, meron yang elements. Ngayon, ano nga ba yung elements
elements of V of G. Ano kaya ang tawag dyan? Yung elements of V of G are called vertices. Vertex. Okay? So, set po yan. Kunin nga natin yung elements ng V of G. Yan po yung vertices. So, usually in graph theory, yung vertices are drawn using a small circle. Okay? So, ano dyan yung vertices? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, there are 6 vertices. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? And next, ano naman yung elements? Elements of E of G. So, ano naman ang tawag dito? Edges. Yan naman yung edge. Okay? So, ano naman yung edge? So, kapag yung dalawang adjacent vertices nakakonect, ang tawag dyan ay edge. Halimbawa, ito, yung 1 and 2, edge po yan, ang tawag dyan. Okay? So, E of G. So, kunin nga natin yung elements ng E of G. So, 1, 2, 1, 2. So, dito na papasok yung unordered pair. Ibig sabihin, yung 1 and 2, the same lang po yan sa 2, 1. Unahin natin yung mga edges na nakakonect sa 1. So, we have 1, 2, 1, 3. Ano pa? 1, 4. Next, 1, 5. 1, 6. Okay, next. Yung 2 naman, bawal na yung 2, 1. 2, 3. 2, 3. Ano pang nakakonect sa 2? 2, 5. Next. Wala nang nakakonect sa 2? Wala na. So, 3. Hindi na pwede ang 3, 2, and 3, 1. So, 3, 4. Wala na. 3, 4. Okay. So, tapos na, di ba? So, ayan. So, bilangin natin. 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 5, and 3, 4. Okay. So, ayun. Okay, next definition. Meron tayong definition. Umpisa na muna natin sa mga basic next video natin, explain natin yung ibang terminologies, yan, ibang concepts. So, meron tayong tinatawag na order. Okay? Order of graph G. Okay? Ano kaya ang order na tinatawag? When we say order of graph G, it is the number of what? Number of vertices. Number of vertices. So, usually, ganito yung notation niya. V of G. Yan. Hindi po ito absolute value ha. Ibig sabihin yan, cardinality. Naalala niyo po ba kung ano ang cardinality? When I say cardinality, excuse me, cardinality refers to the number of elements in a given set. So, ilan ba yung number of elements dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, there are 6 vertices. So, ibig sabihin, yung order ng graph G natin dito ay 6. Okay? Aside from order, meron naman tayong tinatawag na size of graph G. Okay, when we say size of G, this is the number of edges naman. So, usually denoted by this one, E of G. Ayan, cardinality. So, ilan yung edges natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, the size of graph G is 8. Okay?